Alam mo yung pakiramdam na parang may kutob ka? Parang may mga senyales pero hindi mo masigurado? Nakatingin siya sa'yo ng mas matagal kaysa sa iba. Nandyan siya palagi kahit hindi mo siya tinawag. Nag-e-effort siyang makasama ka, pero pagdating sa puntong dapat nang aminin, biglang urong. Nakakapagod, hindi ba? Yung paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo. Gusto niya ba talaga ako o imagination ko lang to? Sa video na to, tutulungan kita na basahin ang mga senyales na yan. Hindi gamit ang pag-asa o pangarap, kundi gamit ang iyong kaisipan, ang iyong kapangyarihang obserbahan, at ang karunungang iniwan sa atin ng mga Stoic philosopher na sina Marcus Aurelius, Epictetus, at Seneca. Kasi sa katotohanan ang sagot ay nandyan na. Nakikita mo na. Nararamdaman mo na. Kailangan mo lang ng tapang para tanggapin ang totoo, anuman man iyon. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang problema ay simple pero malalim. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Nandyan ka sa limbo, sa pagitan ng pag-asa at kawalan nito. Sa pagitan ng pagiging espesyal at pagiging kaibigan lang. Sa pagitan ng baka ako at hindi naman pala. At alam mo kung ano ang mas masakit pa sa rejection? Ang uncertainty, ang hindi pagkakaalam. Kasi kapag na-reject ka tapos na. Malinaw, masakit pero malinaw, makakapag-move on ka. Pero kapag nandito ka sa gitna sa walang katiyakan, dito ka nababaliw, dito ka nasasaktan ng paulit-ulit. Kasi araw-araw, umaasa ka. Araw-araw, nag-a-analyze ka ng bawat kilos, bawat salita, bawat tingin. Bakit kaya nag-reply agad? Bakit kaya tinawanan yung joke ko? Bakit kaya ako yung kinausap niya tungkol dyan? At pinakamasakit pa, alam mong may nararamdaman siya. Ramdam mo. Pero bakit hindi niya masabi? Bakit parang takot siyang aminin? Sinabi ni Epictetus, ang mga tao ay hindi nabibigla ng mga bagay, kundi ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay. Ang totoo, hindi ka nahihirapan dahil sa kanya. Nahihirapan ka dahil sa iyong interpretation ng mga nangyayari. Nahihirapan ka dahil sa mga kwentong binubuo mo sa isip mo. Pero pag-usapan natin ang totoo. May mga objective signs. May mga pattern ng behavior na hindi mo imagination. May mga bagay na ginagawa ang isang tao kapag may gusto siya, kahit hindi niya masabi. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang mga ito? At mas importante, handa ka bang tanggapin ang katotohanan pagkatapos mong makita ang mga ito? Kasi alam mo ang nangyayari kapag nagpatuloy ka sa ganitong estado? Nawawala ka. Hindi lang yung oras. Nawawala ang iyong sense of self. Nawawala ang iyong direksyon. Nawawala ang iyong kapangyarihan. Nagiging dependent ka sa mga senyales niya. Ang mood mo nakadepende sa kung nag-message ba siya o hindi. Ang saya mo, nakadepende kung tumingin ba siya o hindi. Ang halaga mo sa sarili mo, nakadepende kung pinapansin ka ba niya o hindi. At dahan-dahan nawawala ka. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang meditations, ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayaring panlabas. Maintindihan mo ito at makikita mo ang iyong kalakasan. Pero ngayon nasaan ang kapangyarihan mo? Ibinigay mo sa kanya. Ibinigay mo sa mga senyales niya. Ibinigay mo sa mga bagay na wala kang kontrol. At alam mo kung bakit ito nakakadestrukto? Una, nawawala ang iyong authenticity. Hindi ka na natural na kumikilos. Nag-iisip ka palagi. Ano kaya reaksyon niya? Paano kaya ako titingnan? Baka kaya ma-off siya kung ganito ako. Kaya sino ka pa ba talaga ngayon? Pangalawa, nawawala ang iyong oras. Ilang buwan mo na bang hinihintay? Ilang taon? At sa panahong yan, ilan ang opportunities ang lumipas? Ilan ang tao ang dumaan na pwede mo sanang makilala ng mas malalim? Pangatlo, nawawala ang iyong self-respect. Dahil sa kalaliman ng loob mo, alam mong deserve mo ng taong hindi ka pahihirapan ng ganito. Deserve mo ng taong malinaw. Deserve mo ng taong may tapang na aminin kung ano ang nararamdaman. At pang-apat, ang pinakamasakit. Pag nagpatuloy ka sa ganitong estado, nagiging prophecy mo mismo ang takot mo. Nagiging desperate ka. Nagiging needy. At yun ang nakikita niya. At yun ang nagiging rason kung bakit hindi kanya pipiliin. Kaya nga sinabi ni Seneca,
Mas nakakatakot kami sa karamihan ng mga bagay kaysa sa dapat, at mas umiiyak kami para sa mga bagay kaysa sa dapat. Ang katotohanan, hindi ka dapat matakot na malaman ang totoo. Dapat kang mas matakot na manatili sa kasinungalingan, kaya pag-usapan natin ang mga tunay na senyales. Hindi yung galing sa imagination, hindi yung galing sa pag-asa, kundi yung galing sa observation. Senyales number 1, ang consistency ng effort. Ito ang pinakaimportante. Hindi ang intensity, ang consistency. Madaling maging intense sa isang linggo. Madaling maging sweet kapag nasa mood. Madaling mag-effort kapag walang ginagawa. Pero ang taong may gusto sa'yo? Consistent ang effort kahit busy. Consistent ang presence kahit may iba pang priorities. Consistent ang attention kahit may mga pagkakataong mas madali na lang na hindi mag-effort. Nakikita mo ba ito? O puro peaks at valleys? Mainit ngayon, malamig bukas? Sweet this week, ghost next week? Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kalidad ng ating buhay ay nakadepende sa kalidad ng ating mga iniisip. Ang taong may totoo at malalim na nararamdaman, ang isip niya ay palaging may espasyo para sa'yo. Hindi minsan-minsan. Hindi kapag convenient. Kundi palagi. Senyales number 2, maalaga sa mga detalye. Naalala niya ba yung mga bagay na sinabi mo weeks ago? Yung favorite color mo, yung takot mo, yung pangarap mo, yung simpleng kwento tungkol sa pamilya mo. Kasi alam mo kung bakit importante ang mga detalye. Dahil ang detalye ay representation ng attention. At ang attention ay representation ng value. Kapag mahalaga ka sa isang tao, natural lang na mag-invest siya ng mental space para sa mga bagay tungkol sa'yo. Hindi dahil pinipilit, kundi dahil ayaw niyang kalimutan. Nandyan ba yon? Or parang every conversation ay parang bago? Parang hindi niya naaalala ang mga sinabi mo before? Senyales number 3, nagseselos. Ito ay hindi dapat toxic, hindi dapat possessive. Pero may subtle change sa energy niya. Kapag nabanggit mo ang ibang tao na pwedeng competition, nagbabago ba ang tono niya kapag may nabanggit kang someone else na nag-reach out? May slight curiosity ba? May slight attempt na i-downplay? May slight urge na magpakita na may edge siya? Kasi ang taong walang pake? Wala talaga. Totally neutral. Supportive pa nga. Pero ang taong may nararamdaman, kahit gaano pa niya itago, may konting insecurity. May konting sana ako pa rin. May konting protectiveness. Senyales number 4, ang paghahanap ng connection. Hindi lang physical. Hindi lang yung pagsama, kundi yung effort na mag-create ng deeper connection. Tinatanong ka ba niya ng mga tanong na hindi surface level? Interested ba siya sa perspective mo? Gusto ba niyang maintindihan kung paano ka mag-isip? Hindi lang kung ano ang ginagawa mo. Kasi madaling makipag-chat, madaling mag-small talk, madaling makipag-hangout. Pero ang pagtatayo ng tunay na connection, yan ay effort. Yan ay intention. Yan ay sign na hindi ka lang trip. Ikaw ay someone na gusto niyang makilala ng tunay. Senyales number 5, ang vulnerability. Ito ay pinakamahirap para sa maraming tao. Ang magpakita ng weakness, ang aminin ng takot, ang ibahagi ang mga bagay na hindi nila ibinabahagi sa iba. Pero ginagawa ba niya ito sa'yo? Nagbubukas ba ng mga layer na hindi niya binubuksan sa iba? May mga momento ba na nakikita mo yung version niya na hindi niya ipinapakita sa mundo? Kasi ang vulnerability ay trust. At ang trust ay foundation ng lahat ng deeper feelings. Kapag willing siyang maging vulnerable sa'yo, yan ay sign na ikaw ay safe space niya. Na ikaw ay hindi lang kahit sino. Na ikaw ay special. Senyales number 6, ang future talk. May mga casual mention ba ng future na kasama ka? Pag may time tayo next year, siguro pag ganito na tayo, sana makita natin yan together. Hindi necessarily commitment agad. Pero yung natural na pagsasama sa'yo sa picture ng future niya, yan ay sign. Kasi ang taong walang intention, laging present lang. Laging ngayon. Walang bukas na kasama ka. Pero ang taong may deeper feelings, kahit unconsciously kasama ka sa imagination niya ng what's next. Senyales number 7. Ang sacrifice ng convenience. Ito ay simple pero revealing. Willing ba siyang i-sacrifice ang convenience para sa'yo? Yung lalabas kahit pagod? Yung tutulong kahit busy? Yung mag-a-adjust ng schedule kahit mahirap? Yung pipiliin ka kahit may easier option? Kasi ang totoong damdamin ay hindi lang sa mga moments na convenient, kundi sa mga moments na may cost, may sacrifice, may effort na talagang ramdam. Pero alam mo,
Kahit makita mo lahat ng senyalis na yan, may mas importanteng tanong, ano ba talaga ang gagawin mo? Dito pumapasok ang Stoic wisdom. Una, tanggapin na ang kontrol mo ay limited. Sinabi ni Epictetus ang isa sa pinaka-fundamental na aral ng Stoicism. May mga bagay na nasa kontrol mo at may mga bagay na wala. Ang nararamdaman niya, wala sa kontrol mo. Ang desisyon niya, wala sa kontrol mo. Ang takot niya, ang readiness niya, ang timing niya, lahat yan, wala sa kontrol mo. Pero alam mo kung ano ang nasa kontrol mo? Ang iyong observation, ang iyong interpretation, ang iyong response, ang iyong desisyon, ang iyong self-respect, ang iyong future. Kaya tigilan mo ng kontrolin ang hindi mo makokontrol. Focus ka sa makokontrol mo. Pangalawa, mag-demand ng clarity gamit ang courage. May kasabihan si Marcus Aurelius. Waste no more time arguing about what a good man should be one. Pwede mo ring i-apply yan dito. Waste no more time analyzing kung may gusto ba siya alamin. Hindi through pagtatanong sa iba. Hindi through pag-analyze ng bawat emoji. Kundi through direct conversation. O nakakatakot, o vulnerable, o risky. Pero alam mo kung ano ang mas nakakatakot. Ang manatili sa uncertainty habang umaagos ang buhay mo. Ang courage ay hindi absence ng takot. Ang courage ay action despite ng takot. Kaya kung nakita mo na ang senyales kung mayroon man or wala man, mag-demand ka ng clarity. Hindi sa aggressive way, kundi sa honest, direct, self-respecting way. I notice may something between us. At gusto kong maging clear lang ako, ano ba talaga tayo? Ano ang nararamdaman mo? Ganyan kasimple, pero ganyan ka-powerful. Pangatlo, handa kang tanggapin ang anumang sagot. Ito ang essence ng Stoicism. Ang amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Hindi ito resignation. Ito ay acceptance. Acceptance na anumang mangyari, may opportunity for growth. Kung ang sagot ay oo, gusto kita, then great. Move forward with clarity. Kung ang sagot ay hindi, sorry, then masakit pero at least alam mo na. At pwede ka nang mag-move on ng totoo. Kung ang sagot ay hindi ko alam, then binigyan ka niya ng another data point. This person ay hindi pa ready. At kailangan mo nang tanungin ang sarili mo. Willing ka bang maghintay sa taong hindi pa ready? Worth it pa sa'yo? Sinabi ni Seneca, ang buhay ay parang isang dula. Hindi importante kung gaano kahaba kundi kung gaano kaganda ang execution. Hindi mo kailangan ng mahabang story ng uncertainty. Kailangan mo ng maganda at totoo at clear na execution ng iyong buhay. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba hindi niya maamin? Ano ang mga psychological at emotional barriers? At paano mo siya matutulungan na mag-open up? Kung worth it pa ba iyon? At mas importante, pag-uusapan natin kung ano talaga ang dapat mong gawin para sa sarili mo. Ano man ang desisyon niya. Kasi sa huli, hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Sa iyong growth. Sa iyong peace. Sa iyong future. Ngayon natutunan na natin kung paano basahin ang mga tunay na senyales. Nakita natin ang difference ng imagination at observation. Natutunan natin ang 7 clear signs na may nararamdaman siya sa'yo. Pero ngayon, mas malalim na tanong. Kung mayroon nga, bakit hindi niya masabi? Bakit may takot? Bakit parang mas madali pang manatili sa ambiguity kaysa sa clarity? At ang pinaka-critical na tanong. Ano ba talaga ang dapat mong gawin para sa kanya? Pero mas importante, para sa sarili mo. Una, kailangan nating maintindihan. Ang takot na mag-admit ay hindi laging about sa'yo. Madalas ito ay about sa kanila mismo. Una, ang takot sa rejection. Ito ang pinaka-obvious pero pinaka-powerful. Kahit may senyalis siya na nagbibigay, kahit ramdam niyang may something, may takot pa rin. Paano kung mali ang reading ko? Paano kung hindi pala ako? Paano kung i-reject niya ako at mawala pa yung meron na ngayon? Kasi isipin mo, kapag nag-admit ka, lahat ay nag-risk. Yung closeness na meron kayo ngayon, pwedeng mawala. Yung comfort, pwedeng mawala. Yung friendship, pwedeng mag-change forever. At para sa maraming tao, mas acceptable ang uncertainty with possibility kaysa sa certainty with loss. Sinabi ni Seneca, hindi tayo natatakot dahil nahihirapan tayo, kundi nahihirapan tayo dahil natatakot tayo. Ang irony, yung takot na mawala ka ay yung dahilan kung bakit hindi ka niya nakukuha ng totoo. Pangalawa, yung lack ng self-worth. May mga taong kahit gusto ka nila, hindi nila feel na deserve ka nila. Ang ganda niya, bakit niya ako pipiliin? Ang taas ng standards niya, kulang pa ako.
May mas better pa sa akin, bakit ako? O sa cycle na yan, nag-stuck sila. Gusto ka pero hindi makapag-take ng action dahil sa belief na hindi sila enough. Ito ay sad pero totoo. May mga tao na mas comfortable sa longing kaysa sa pursuing. Dahil sa pursuit, kailangan nilang i-confront ang sariling insecurity. Pangatlo, ang past trauma. May mga taong nasaktan na ng malalim before. Na-reject, pinaglaruan, sinaktan. At kahit gusto ka nila ngayon, may protective mechanism na automatic na nag-activate. Hindi na ako magpapakatanga ulit. Hindi na ako magririsgo ulit. Safe na ako dito sa distance. Hindi mo kasalanan. Hindi mo responsibility na i-heal sila. Pero at least maintindihan mo. Ang wall na nararamdaman mo ay hindi about sa'yo. Ito ay about sa kanilang history. Pangapat, ang fear of change. May comfortable na rhythm na ngayon. May safe na dynamic. At kahit may potential na mas deeper, mas meaningful, may takot na baka mas complicated din. Paano kung mag-relationship kami tapos mag-fail? Hindi na kami pwedeng magkaibigan. Paano kung sa simula lang maganda? Paano kung sa huli mas malala pa? Paano kung mas masaya pa kami ngayon na hindi complicated? Change is scary, kahit positive change, dahil sa change walang guarantee. At sa comfort zone, kahit hindi perfect, predictable at least. Panglim, ang hindi pagka-ready. At ito ay totally valid dahilan. May mga taong alam nilang may nararamdaman sila, pero alam din nilang hindi pa sila ready para sa commitment na kasama ng admission na yon. May pinagdadaanan pa ako. May priorities pa ako na kailangan kong asikasuhin muna. May version pa ako ng sarili ko na kailangan kong i-build muna. At alam mo, ito ay actually mature. Mas mature pa kaysa sa mga taong nag-admit without readiness tapos nag-hurt eventually dahil hindi pa pala talaga kaya. Pero after maintindihan lahat ng yan, may mas important na tanong ka dapat tanungin sa sarili mo. Ang reasons niya ba ay valid enough para ako maghintay? Kasi let's be real. May mga valid reasons, may mga understandable fears, may mga legitimate circumstances. Pero ang tanong, gaano katagal? At sa paghihintay mo, ano ang nawawala sa'yo? Sinabi ni Marcus Aurelius, ang hindi sulit na mga gawain ay nag-consume ng oras na supposed to be for the valuable ones. Ang paghihintay sa taong hindi ready, hindi clear, hindi decided, yan ay investment ng oras, energy, emotional capacity. At habang nag-i-invest ka dyan, ano ang hindi mo na-i-invest sa sarili mo? Ano ang hindi mo na-i-invest sa opportunities na definite? Ano ang hindi mo na-i-invest sa personal growth mo? Ito ay hindi selfishness, ito ay self-respect. Kasi sa totoo lang, kung importante ka talaga sa kanya, kung tunay ang nararamdaman niya, ang takot ay hindi dapat permanent obstacle. Ang takot ay temporary challenge na dapat niyang lampasan. For you. Pero mas importante, for himself. At kung hindi niya kayang lampasan yan, then ang tanong, worth it ba ang relationship na built on fear rather than courage? Kaya ano ba talaga ang gagawin mo? Konkretong aksyon, konkretong approach, based sa Stoic principles. Step 1, clarity of intention. Malinaw ka ba sa sarili mo kung ano ang gusto mo? Hindi yung vague na gusto ko siya, kundi specifically ano ba ang hinahanap mo? Relationship? Clarity lang? Validation? Connection? Kasi kung hindi ka clear sa sarili mo, paano ka magiging clear sa kanya? Mag-reflect, sumulat kung kailangan, tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ano ang gusto kong mangyari? Ready na ba ako sa commitment na kasama ng gusto ko? Willing ba akong tanggapin ang anumang outcome? Pag clear ka na, proceed sa next step. Step 2, direct communication. Ito ang pinakamatapang pero pinaka-effective na step. Kausapin siya. Hindi through chat kung kaya naman personal. Hindi through hints kung kaya naman direct. Pero tandaan, direct doesn't mean aggressive. Honest doesn't mean demanding. Ito ang example pero make it your own. I value yung connection natin. And I notice may something between us na mas malalim than normal friendship. Ayoko ng assumptions. Ayoko ng guessing games. So gusto ko lang maging honest. Meron akong nararamdaman para sa'yo. And before mag-assume ako ng anything, gusto kong malaman. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Simple, honest, vulnerable, respectful. At alam mo kung bakit powerful ito. Dahil binibigyan mo siya ng space na maging honest din. Walang pressure na kailangan positive ang answer. Basta clear lang. Step 3, active listening. Pagkatapos mo magsalita, listen. Truly listen.
Hindi yung nagpaplano ka na ng susunod mong sasabihin habang nagsasalita siya. Hindi yung defending or convincing, kundi tunay na pakikinig. Ano ang sinasabi niya? Ano ang hindi niya sinasabi pero evident sa body language? Ano ang feelings behind the words? Kasi ang truth ay hindi lagi sa exact words. Minsan nasa tone, nasa hesitation, nasa pauses. Step 4, boundary setting. Ito ang kailangan mo talagang intindihin. After ng honest conversation, kailangan ng boundaries. Kung ang sagot niya ay positive, then discuss yung next steps. Ano ang ibig sabihin ng tayo? Ano ang expectations? Ano ang boundaries? Kung ang sagot niya ay negative, then kailangan mo ng boundaries para sa sarili mo. Kailangan mo ba ng space? Kailangan mo ba ng time away? Kayang mo ba maging friends pa rin? O mas healthy bang mag-step back? Kung ang sagot niya ay, hindi ko alam, or hindi pa ako ready, then dito ang crucial part. Kailangan ng timeline, hindi indefinite waiting. I understand na hindi ka pa ready, but kailangan ko rin ng clarity for myself. So willing akong maghintay, pero hindi indefinitely. Let's say specific time, 1 month, 3 months, whatever feels right for you. By that time, kailangan nating mag-usap ulit. Fair ba yon? Ito ay hindi ultimatum. Ito ay self-respect na may compassion. Step 5. Honor your decision. Kung naghintay ka na, dumating na yung timeline, at wala pa ring clarity, honor your words sa sarili mo. Let go. Kung sinabi niyang hindi at nag-decide kang mag-move on, honor that decision. Walang backtracks, walang what-ifs after weeks. Kung sinabi niyang oo, at nag-commit kayo, honor that commitment. Give it genuine effort. Sinabi ni Epictetus, ang first at greatest victory ay ang victory over yourself. Ang victory na yan ay nangyayari kapag sinusunod mo ang commitment mo sa sarili mo. Kahit mahirap, kahit masakit. Pero alam mo kung ano ang pinaka-important na realization from all of this. Ito ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa journey mo towards self-mastery. Towards emotional maturity. Towards living a life na aligned sa iyong values. Ang Stoics ay nagturo na ang eudaimonia, ang flourishing life, ay hindi galing sa external validation. Hindi galing sa reciprocation ng nararamdaman mo, kundi galing sa virtue. Sa kung paano ka namuhay ng aligned sa wisdom, courage, justice, at temperance. Wisdom. Nakita mo ang patterns. Nag-observe ka ng objective. Hindi ka nag-ooperate based sa illusion. Courage. Nag-take ka ng risk na maging vulnerable. Nahanapin ang truth kahit scary. Justice. Nirerespeto mo siya enough na hindi mo siya mini-manipulate or guilt trip. At nirerespeto mo din ang sarili mo enough na hindi ka nagsettle sa uncertainty. At alam mo kung ano ang magical part. Kapag gumanap ka based sa virtues na yan, kahit ano pa ang outcome with that person, ikaw ay panalo na. Panalo ka kasi nag-grow ka. Panalo ka kasi natuto kang maging brave. Panalo ka kasi naging clear ka sa sarili mo. Panalo ka kasi naging honest ka. At kung sakaling hindi kayo, alam mo kung ano ang nakita ng future someone mo? Nakita niya yung version mo na, alam kung ano ang worth niya, may courage na humingi ng clarity, may wisdom na mag-let go kapag kailangan, may temperance na hindi mag-settle sa less, at yun ang type of person na worthy ng someone na equally mature, equally brave, equally clear. Marcus Aurelius ay sumulat sa kanyang meditations habang siya ay emperor ng Rome, habang siya ay nasa battlefield, habang siya ay nag-deal sa plague at betrayal at loss. At ito ang sumulat niya, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Wala kang power sa nararamdaman niya. Wala kang power sa desisyon niya. Wala kang power sa takot niya or sa readiness niya. Pero may power ka sa kung paano mo re-respond, kung paano mo poprotektahan ang peace of mind mo, kung paano mo i-honor ang sarili mo, kung paano mo bubuksan ang sarili mo sa future. Ano man ang past, at yun ang enough, yun ang sapat, yun ang kalayaan. Tandaan mo ang buhay ay hindi naghihintay. Ang mundo ay umuusad, at ang version mo na deserve mo, yung version na brave, clear, at free, ay naghihintay lang sa decision mong tapakan ang path towards growth. May mga senyales o may mga hints o may mga possibilities o pero sa huli ang tanong ay hindi, gusto ba niya ako? Ang tanong ay, anong klaseng tao ang gusto kong maging sa journey na to anuman ang ending? Sagutin mo yan, at yun ang magiging guide mo. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na to, mag-like, mag-subscribe at share sa mga taong kailangan rin ng ganitong perspective.
Ang senyales ay important, pero ang respect mo sa sarili mo ay mas importante. Live wisely. Love courageously. Let go gracefully. Memento mori. Remember you will die. Kaya gamitin mo ang buhay mo sa mga bagay na totoo, hindi sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Paalam at good luck sa iyong journey.